So mga tol, sumabog po ang balita kanina lang na tuluyan nang na-elevate bilang WBC Light Heavyweight World Champion si David Benavidez matapos pong ibakante na ni Dimitri Bivol ang kanyang WBC Super Middleweight World Title. Matatandaan mga tol na nag-utos ang WBC na kailangan depensahan ni Bivol ang kanyang titulo kay interim champion Benavidez. Bukas na nga po sana magaganap mga tol ang kanilang force bid. Subalit hindi na po pinaabot ni Bivol mga tol na pagpasyahan niyang ibakante na lang ang titulo. Kung matatandaan mga tol, gusto nga po ni Torky Alalsik na magkaroon ng trilogy ang Bivol versus Beterbiev. Kaso yun nga, biglang sumingit itong WBC. Nag-utos agad na dapat depensahan ni Bivol ang titulo kay Benavidez. Kaya kapag nag-rematch si Bivol at Beterbiev, hindi na po yan undisputed world championship. Marami nga po ang nagsasabi na sobrang bilis daw ng desisyon ng WBC. Samantalang kay Canelo Alvarez, matagal na daw mandatory si Benavidez sa WBC. Hindi daw mabaklasan ng titulo si Canelo. Isa nga lang daw ang ibig sabihin yan. Meksikano daw kasi itong si Canelo at Meksikano din daw ang presidente ng WBC. Kaya may pinapaboran daw talaga itong WBC. Noong umakit na ng light heavyweight itong si Benavidez, malakas ang loob ng WBC dahil hindi naman Meksikano itong si Bivol. Sa kabilang banda naman mga tol, na-reschedule po ang force bid ni Mark Magnifico Magsayo at Eduardo Hernandez. Nag-request po ang magkabilang kampo mga tol na mag-extend sila ng kanilang force bid. Matatandaan na April 8 po dapat ang original na schedule ng force bid. So bukas na po yan dapat sa Amerika. Pero nag-request po ang magkabilang kampo ng 1 week extension. So marahil may pinag-uusapan pa sila mga tol para hindi na umabot sa force bid. Sa ibang banda naman mga tol, pinangalanan na po ang makakalaban ng anak ni Manny Pacquiao na si Jimwell Pacquiao sa April 19 sa Las Vegas. Ang makakaharap po ni Jimwell Pacquiao mga tol ay itong si Yulisa Buenrostro. May record na 3 wins and 2 losses. Sa amateur pa din po sila maglalaban mga tol. May nakataya pa nga pong belt sa laban na yan. Sa kabilang dako naman mga tol, inilabas na nga po ang numbers ng mga bumili ng ticket sa laban ng Gervonta Tank Davis versus Lamont Rhodes Jr. Ayon sa report mga tol, nag-generate umano yan ng $6.4 million gate at nakabenta daw ng 16,420 tickets. So napaka-impressive nga daw ng numbers na yan mga tol. Malakas talagang humatak itong si Tank Davis sa Amerika. Pero mas malaki pa rin po ang na-generate na laban ni Tank Davis kay Ryan Garcia na umabot ng $22.8 million gate at nakasold ng 1 million pay-per-view buys. Sa ngayon mga tol, ine-exercise na po ang rematch sa pagitan ni Tank Davis versus Lamont Rhodes Jr. na balak gawin sa June 21 sa Las Vegas. Sa iba pang balita mga tol, na-reschedule nga din po ang laban ni former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Ngayong April 14 na po sana ang laban niya sa Cambodia. Subalit na-reschedule po ng April 27 at hindi na po sa Cambodia gaganapin ang laban, kundi dito na sa Pinas, sa General Santos City. Makakaharap nga po ni Tapales mga tol ang Indonesian fighter na si John Jet na may record na 15 wins, 1 loss and 1 draw with 12 knockouts.